Sinabihan ako kanina ni Amo, kinausap ako. Sabi niya, Rowena, don't forget daw ang akong ID. So, kailangan lagi natin dala yung ID natin, day. Tapos, passport. Yan. Kasi minsan may checkpoint, day. I-check lahat ng kung mga ID nang nasa loob ng sasakyan. Medyo malayo kasi 6 hours ang biyahe mula dito sa amin. Then, yung basura ko daw, wag ko daw kalimutan itapon. At, yun nga yung mga dapat dalhin. Ayan, so nandito na nga sa loob, day, kasi nag-record ako kanina, hindi pala na-record kung ano nangyari, ang dami ko nang daldal. So sinabihan ako ni Amo, day, na alam mo, Rowena, doon. Alam niya, sabi niya, isa daw sa luxurious, luxury pala, luxurious. Saan galing yun? Luxury! Talaga naman yung English mo, Inday. Ang English mo, Inday! Isa daw sa, sa luxury ang pupuntahan namin. Tapos sabi niya, madaming pagkain dun. Iba-ibang putahe. May Russia, may Pilipino, sabi niya. Tapos, sabi nga niya, may mga Pilipino doon. Yun at yun, ang nakailang punta na daw siya doon. Yun at yun ang mga Pinoy doon. Mababait daw sila. Sabi ko, really, ma'am? Sabi ko, paano sila nakapag-work? Ang alam ko lang, DH lang ang Pinoy. Sabi niya, sabi ko, baka residente sila dito. You can ask, you can ask there, sabi niya. Tapos, ganito, ganyan. Ang gagawin lang daw namin ay kakain, magdadagat, ganyan, nuluto. Tapos sabi niya, pwede kang gumising ng late. No need mo na gumising ng alas 5, alas 6 para mag-prepare ng breakfast mo. Pwede kang gumising hanggat gising na ang lahat. Yun, sabi niya. Makapag-relax ka dun. Sabi niya ganyan. Kasi sabi ko nga, ini-enjoy ko talaga lahat ng pag sinasama ako nila Amo ng gala, ini-enjoy ko talaga kasi pag ako lang, day, malamang sa malamang, hindi ako makakalabas dito hanggat wala akong makakasama na malapit dito sa akin, na magtsatsaga sa akin, magguyod-guyod. Hay, kasi ayoko talaga ng lugar. Ay, talaga. Pag ako lang mag-isa, wag na. Stay na lang ko dire. Na kaya maong gina-enjoy yun ako kada tulad nung unang hotel namin. May enjoy mo talaga, dahil kasi hindi mo mafe-feel na iba, others ka. Kasi iba yung hotel nila dito, dahil naka-experience din naman ako sa Hong Kong na yung sinama ako sa Macau, pero hindi tulad dito na bababa ka sa lobby, may pagkain na doon, kakain ka na lang, pipili ka na lang, sasando ka na lang, yung ganun. Dito, dahil ganun siya. Sa Hong Kong kasi magre-restaurant kayo, ganyan. Dito, ganun siya, dahil bababa ka sa lobby, pipili ka na lang ng pagkain mo doon. Ganun siya, dahil. So, hindi mo feel na others ka, dahil. Tapos, nung pangalawa nga, doon sa hospital, nung nanganak yung Amo ko, binook nila ako ng hotel. O, ganun din. Parang feeling, hindi mo ma-feel na others ko. Yeah, tapos ito yung third time na makakaranas tayo ng di hotel. Pero ngayon, wala akong sariling kwarto. Nung unang pag-hotel namin, may sarili akong kwarto. Ngayon daw, may sinabi si Amo na parang isang bahay-bahay din ata yung inirent nila. So may bandang daw ako, sa bandang living room. Pero may privacy naman daw, sabi niya. So, baka hindi ako maka-vlog. Kasi syempre, behave tayo. Pag nga pala, sinabihan nga pala ako ni Amo. Kaya nga binigyan niya ako ng food. Kasi kailangan ko daw dalhin ite. Kasi nga malaki daw ang lugar na yun. Mag-call daw. So, kailangan pala. Makakapicture pala tayo. Tapos sabi niya, walang dun, walang cooking, dagat, ganun daw. Na-excite tuloy ako. Ganun din ba kayo? Oo, ilang talaga ako. Oo,
talaga. Kasi hindi ko naman na-experience sa tanang buhay ko, di ba? Kung hindi ako nakarating ng Turkey, ma-experience ko ba to? Hindi! Oh, di ba? Kaya enjoy natin, day.